Chapter 14. Papa, lumingon ako sa pinto nang marinig ang malakas na boses ni Joaquin. Dumating na pala si Alden galing opisina niya. Mahigpit siyang niyakap ni Joaquin na agad binuhat naman niya ito. Mukhang miss na miss ako ng baby boy ko ah. Aniya saka pinaghahalikan sa pisngi si Joaquin. Sobra po kitang na-miss papa. Sama po ako sa office mo. Nakangusong ungot ni Joaquin sa ama. Next time son isasama kita I promise. Pangako ni Alden sa anak. Mabuti nga ay pumapayag na si Joaquin na. Aalis si Alden na hindi siya kasama. Pinapaliwanagan naman siya ng ama matalino naman siya sa kamadaling makaintindi. Pumapasok minsan si Alden sa opisina niya lalo na kung may emergency. Gaya ngayong araw. Pero bago siya pumasok kanina ay hinatid niya muna kaming mag-ina sa school sa Kaplanta. Lumapit siya sa akin dito sa kusina buhat pa rin si Joaquin. Hi sugar. Bati niya sa kakinintalan ako ng mabilis na halik sa labi. Nag-init naman ang pisngi ko lalo na ng pilyong. Ngumiti ang anak namin. Ano ka ba nasa harap natin si Joaquin? Saway ko kay Alden. Ngumisi naman siya. Normal lang na makita niya yun sa ating dalawa sugar. Diba baby? Saad niya sa anak. Tumango naman si Joaquin na nangingiti pa rin. Opo, ganun po yung mama saka papa ng mga classmates ko po. Pero sa chicks po sila nagkikiss. O kita mo, sa chicks lang hindi sa lips. Sabi ko. Simula ng araw na yun na sinabi niyang mahal niya pa rin ako, saka mahal na mahal pa ay tila nabura na lahat ng sama ng loob ko sa katampo ko sa kanya sa ilang taon, heto nga kami parang bagong magkasintahan. Ang kaibahan lang ay may anak na kami. Kung sweet siya noon ay tila mas trumable pa ngayon. Namiss ko rin ang kaswitan niya. Naisip ko, bakit ko pa ba pahihirapan sa katitikisin ang sarili ko? Tama na ang 5 taong nagtiis ako. Tama na ang 5 taong nagkimkim ako ng sama ng loob. Deserve ko naman ang sumaya ulit. Kung sakaling biguan niya ulit ako at least sumaya naman ulit ako. Naramdaman ko ulit ang alagaan sa kamahalin. Magpalit ka na ng damit para makakain na tayo. Utos ko kay Alden. Yes sugar. Hinalikan niya ako sa pisngi bago ako iniwan sa kusina saka tinungo niya ang kanyang damitan. May damitan na siya dito, isang Durbox na binili pa namin sa bayan. Wala naman siyang arte kung doon lang nakalagay ang damit niya. Ang sweet naman nilingon ko si Leia na kalalabas lang ng banyo. May nanunuksong ngiti sa kanyang labi, na lalong ikinainit ng aking mukha. Alam na rin niyang okay na kami ni Alden. Nakaka-diabetes ang kasweetan niyo inson. Dagdag pa ni Leia. Ngumuso naman ako. Inggit ka lang. Ho, gumaganyan-ganyan ka na ngayon ah. Pero masaya ako para sa iyo inson. Deserved mo yan. Napangiti na ako. Kahit kailan ay lagi niya akong sinusuportahan sa kanauunawaan. Maswerte ako na may pinsan akong kagaya niya. Hindi ko lang siya pinsan kundi best friend pa. Thanks inson. You're welcome. Maghahanap na rin ako ng jowa. Naiinggit na ako sa lambingan niyo minsan eh. Nakakabitter pa naman ang inggit. Tumawa ako, nagkaka-boyfriend naman siya pero hindi nagtatagal dahil mabilis siyang ma-turn off. Tama yan, mag-boyfriend ka na tapos mag-asawa na. Sayang ang lahi natin. Talaga, nagkantsawan pa kaming magpinsan tungkol sa paghahanap niya ng boyfriend. Nakisali pa si Alden. May empleyado daw siyang lalaki na single, irerito daw niya ang pinsan ko dito. Game na game naman si Leia. May hitsura rin naman si Leia. May pagkatsinite siya. Kung ako morena maputi naman siya. Mapusok ang halik na pinagsasaluhan namin ni Alden dito sa kusina. Nagulat na lang ako paglabas ko ng kwarto para uminom ng tubig ay bigla na lang niya akong hinawakan sa bewang sa kahinalikan. Mukhang anabangan niya talaga akong lumabas. Mabuti na lang ay mahimbing na ang tulog ng dalawa. Si Leia ay tulog mantika ganun din si Joaquin. Madilim sa buong bahay dahil nagpapatay kami ng ilaw sa gabi. Tanging ilaw lang sa poste sa labas na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng liwanag. Alden mahinang daing ko nang pakawalan niya ang labi ko. Pinagdikit niya ang noo namin habang kapwa namin habol ang hininga. I miss you sugar. Anas niya sa kakinintalan na naman ako nang mariing halik sa labi. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na parang may nagkakarerahang mga kabayo sa loob. Buong araw ikaw lang ang nasa isip ko. Nagmukha nga akong timang kanina sa meeting sa harap ng mga empleyado ko kakaisip sayo. Aniya habang ang labi ay nasa leeg ko na. Higit-higit ko naman ang hininga.
Tila ako kinukuryente sa init ng labi, sa kahiningan niya kasabay pa ng papatubong bigote sa kabalbas. Niyang kumukis-kas sa balat ko. Aminado ako, namimiss ko rin ang ganitong intimate moments namin. Sa loob ng 5 taon na mag-isa lang ako ay sumasagi sa isip ko minsan ang ganitong tagpo namin. Nakakaramdam ako ng pag-iinit. Pero never kong hinanap ang init na yun sa ibang lalaki. Hindi ko kayang yamakap sa kahumulik ng ibang lalaki. Iniisip ko palang yun ay kinikilabutan ako. Kaya lahat ng nanliligaw sa akin ay binabasted ko agad. Tanging siya lang ang lalaking gusto kong may akap sa kamahalikan. Wala nang iba. O Alden, napadaing ako ng bahagya niyang kagatin ang sensitibong balat ko sa leeg. Nagdulot din yun ng mainit na sensasyon sa katawan ko. Kumigpit ang hawak ko sa mga braso niya. Nagangat siya ng mukha saka muling sinakop ang labi ko. Kumanti naman ako ng halik. Malikot ang galaw ng mga labi namin. Hindi naman ako nagpatalo sa mapusok niyang halik kahit halos higupin niya ang hininga ko. Mahigpit din ang yakap niya sa akin saka halos mag-isa na ang aming katawan, dahil matangkad siya ay nakatingkayad na ako. May nararamdaman akong matigas na bagay na bumubunggo sa puson ko, hindi ako inosente kung ano ang bagay na yon. Nagdulot lang yon ng paglagablab ng katawan ko. Para na rin akong sinisilihan sa init na nararamdaman saka ang hirap bumitaw. Papa, bakit mo po ni kakain mukha ni mama? Napadilat ako sa katinulak si Alden nang marinig ang boses ni Joaquin. Sabay pa kaming lumingon sa anak namin na pupungas-pangas na nakatingin sa aming dalawa. Tinulak ko pa si Alden para mapalayo sa akin. Nag-iinit ang mukhang inayos ko ang buhok saka hindi makatingin sa anak. Si Alden naman ay umuklo sa harap ni Joaquin. Paano anak, hindi kinakain ni Papa ang mukha ni Mama? Nagkikis lang si Papa at si Mama. Napasinghap ako saka binitukan si Alden na ikinagulat niya. Hihimas-himas sa batok saka tumingin siya sa akin. Sinamon ko naman siya ng tingin saka nakangiting tumingin kay Joaquin na litong-lito ang ekspresyon ng mukha. Ano anak, wala lang yung nakita mo. Inaantok ka lang, tulog ka na. Sabi ko sa anak. Lumapit sa akin si Joaquin sa yamakap sa bewang ko sabay hikab. Tabi po ikaw sa amin ni Papa Mama. Miss na po kitang katabi lamang niya sa akin. Not-ouch naman ako sa sinabi niya. Na-miss ko rin siyang katabi sa pagtulog. May pilyong ngiti na tumingin sa akin si Alden, o tabi ka daw sa amin Mama. Sige na po Mama, miss na kita yakap Kumagat labi, ako sa kangumiti. Hinaplos ko ang buhok ni Joaquin. Oo na, tatabi na si Mama. Sabay-sabay na nga kaming tatlo na nahiga sa nilatag na kutsan sa sala. Maluwag pa naman ang epasyo. Pinigay ni Alden sa akin ang isang unan. Si Joaquin naman ay humiga na sa gitna naming dalawa. Tinaas naman ni Alden ang kumot sa aming katawan. Yamakap sa akin si Joaquin saka dinante pa ang isang binti. Mukhang namiss nga niya talaga akong katabi. Simula kasi nang dumating dito sa bahay si Alden ay dito na siya tumatabi sa pagtulog. Tumagilid si Alden sa kahinalikan sa ulo si Joaquin na nakapikit na. Tumingin naman siya sa akin saka dumukwang sabay halik sa aking noo. I love you sugar. I love you and our son. Pulong niya. Ngumiti naman ako sa kanya. Ramdam ko namang mahal niya kami ng anak niya, aminado naman akong mahal ko rin siya. Mahal ko pa rin siya. Hindi naman nagbago ang pagmamahal ko sa kanya kahit nagalit saka naghinanakit ako. Tumagilid siya ng higas saka niyakap kaming mag-ina. Kumawak naman ako braso niya saka pumikit. Parang ito na yata ang magiging pinakamasarap kong tulog. Dati pinapangarap ko lang ang ganitong tagpo. Nagtatanong ako sa isip noon kung ano ang pakiramdam na kasama naming mag-ina si Alden sa bahay sa kakatabi sa aming pagtulog, heto na nga ang sagot. Masarap sa pakiramdam na buo kami. Tila nalulunod ang puso ko sa saya. Sana permanente na ito. Katatapos ko lang maglinis ng buong bahay saka tinulungan ako ng mag-ama ko. Sabado ngayon walang pasok sa school saka opisina ang Salawa. Ako naman ay day off. Si Leia ay may pasok sa tindahan. Bukod kasi sa tindera siya ay Katie wala pa siya ni Nana. Parang manager na siya ni Nana. Oo nga pala, bukas ay dadalawin namin si Nana saka si Tata. Sasabihin ko yun mamaya kay Alden kung gusto niyang sumama okay lang para makilala niya, ang mga taong tumulong sa akin noong bagong solta ako dito sa Manila. Pagod po ako linis ng mga toys ko Mama. Saad ni Joaquin na nakapamewang pa.
Tagaktak din ang pawis sa mukha at leeg niya. Tinawag ko siya palapit sa akin sa kapinunasan ng bimpo ang kanyang mukha, leeg sa kalikod. Dami mo kasing toys kaya ayan napagod ka. Ang dami niyang laruan na puro binili ni Alden. Ang nilinisan lang naman niya ay yung mga madalas niyang laruin. Masinop naman siya sa mga laruan sa kamaingat. Yun siguro ang isa sa mga bagay na namana niya sa akin. Si Papa po, KTA. Dami po toys lagi binibili ta akin, nasisisi pa nga ang ama. Sinisi pa talaga ako. Parang ayaw mo ng maraming toys ah. Natatawang sabi ni Alden na tumabi na ng upo sa akin sabay gulo sa buhok ng anak. Tumawa na rin si Joaquin sa sinabi ng ama niya. May point naman kasi si Joaquin. Hindi siya mahilig magpabili ng laruan. Magpapabil lang siya kapag may natipuhan. Pero ang ama lang niya ang bili ng bili. Talagang tinambakan siya ng laruan. May iba pa nga na mga nakabox pa hindi pa nabubuksan. Naiintindihan ko naman kung bakit yun ginagawa ni Alden. Gusto niya talagang bumawi sa anak. Kaya kahit anong gusto nito ay binibil niya. Isang beses binilhin din niya ako ng mamahaling relo na nagkakahalaga ng $250,000. Tinanggihan ko yun sadya binalik sa kanya. Di ko naman kailangan ng ganun kamahal na relo. Sinabihan ko na rin siya na wag na akong bilhan ng kung ano-ano. Hindi naman yun ang paraan na gusto ko para makabawi siya sa amin ni Joaquin. Maramdaman lang namin ang presensya niya sa nakakasama namin siya ng anak niya ay sapat na. Naramdaman ko ang kamay ni Alden na humaplo sa pisngi ko. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Tired. Ngumiti ako sa katumango. Alam kong napagod din siya kahit hindi halata. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain para hindi ka na magluto. Aniya. Sige. Tinatamad na rin naman akong maluto dahil pagod ako. Kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa table saka nagpipindot. Kinuberan ko naman ng damit si Joaquin saka dinamitan ng bago. Mamaya ko na siya papaliguan dahil napagod din siya paglilinis ng mga laruan niya. Pumasok na rin ako ng kwarto para magpalit na rin ng damit. Mamaya na rin ako maliligo pagkatapos magpahinga. Paglabas ko ng kwarto ay di ko nakita ang mag-ama ko pero may narinig akong mga ingay sa labas. Mga malalaking boses ng mga lalaki saka mga tahulan ng mga aso. Narinig ko rin ang boses ni Alden. Kunot noong tinungo ko ang pinto. Paano nyo nalaman ang lugar na ta? Dinig. Kung tanong ni Alden. Di nagtanong-tanong. Hindi kilala ang girlfriend mo sa lugar na ito. Pero mabuti na lang may natanungan kaming nakatira dito sa compound sa kakilala ang girlfriend mo. Sumilip ako sa labas ng pinto. Napaawang ang labi ko nang makita ang 5 matatangkad sa kamalalaking mga lalaki. Hindi nalalayo ang mga hitsura nila kay Alden. Malalakas ang dating saka talagang mga gwapo sa tunay na kahulugan. Para silang mga taga-ibang planeta. Ang mga kapitbahay nga ay pinagtitinginan na sila. Tumingin sa akin ang isang lalaking madaldal na may ngisi sa labi. Ngumiti siya sa akin at lumapit. Hi, you must be Jenica, my friend's beloved girlfriend. Nilahad ng lalaki ang malaking kamay sa akin. Mukha naman siyang mabait pero mukha ding pilyo. Nag-aalangan ako kung tatanggapin ko ba ang kamay niya. Nakatingin din sa akin ang iba pang mga lalaki. Lalo tuloy akong nailang sa kananliit dahil sa mga tingin nila. Lumapit sa akin si Aldab at si Joaquin na humawak pa sa kamay ko. Sugar. Antag sa akin ni Alden. Sino sila Alden? Halos pabulong na tanong ko. Mga kaibigan ko sila. Inakbayan niya ako sa kabinalingan ng mga kaibigan niyang pare-parehas ng mga nakangisi maliban lang sa isa, ang mukha sa kamukhang masungit. Isa-isang pinakilala sa akin ni Alden ang kanyang mga kaibigan. Ang lalaking unang bumati sa akin na madaldal ay Kester, ang pangalan sa kamukhang close na sila ni Joaquin, dahil nag-appear pa sila. Mukha naman silang mababait saka isa-isa nila akong kinamayan. Pero di lang ako sure doon sa nagngangalang Matias na walang kabuhay-buhay, ang mukha saka tumatangulang sa akin. Ang sumunod na nangyari ay naging maingay ang bahay namin. Dahil malalaking tao nga sila ay naging masikip, ang loob ng bahay namin saka mainit. Kaya pinalabas na lang ulit sila ni Alden saka doon na lang pinaupo sa mga nilabas niyang monoblock. Halatang mayayaman ang mga kaibigan ni Alden saka mga professional, dahil sa mga kilos pati pananalita nila. Pero hindi naman sila maarte. Pinagkakaguluhan nila si Joaquin. Kung ano-ano ang tinatanong nila dito. Bibo namang sumasagot ang anak ko kahit nahihiya. Anak mo nga ta. Kamukhang kamukha mo nga eh.
Mas pogi nga lang kesa sayo. Nakangising sabi ni Lorenzo kay Alden sa kaginulo ang buhok ni Joaquin. Yan din ang sabi ko pare nung una kong makita si Joaquin. Segunda pa ni Kester na pinanggigilang pisil-pisilin ang pisngi ni Joaquin. Siyempre maganda ang nanay eh. Pagmamalaki naman ni Alden sabay tingin sa akin sa kakindat. Nag-init naman ang pisngi ko nang tumingin sa akin ang mga kaibigan niya. Well, hindi maitatanggi yan. I like Jenica Beauty. Morena. Hirit pa ni Kester sa kakinindatan din ako. Sinama naman siya ng tingin ni Alden na ikinatawa ng mga kaibigan nila. Lalo namang nag-init ang mukha ko nang ulanin nila kami ni Alden ng panunukso. How old are you Jenica? Parang ang bata mo pa. Tanong ni Jace. 24 na ako. Tipid na sagot ko na kiming ngumiti. 24. Tapos 4 years old pa lang itong anak nyo, ibig sabihin 19 or 20 kanilaan din itong kaibigan namin. Ani Luigi. Pibig mo pare may bata. Saway ni Alden sa katinakpan ang tenga ng anak. Bahagya naman akong ngumiwi. 19 ako noong maging kami ni Alden. Nagulat ako nang bigla nilang pagsusuntukan sa braso si Alden. Pero mahina lang yun. Naknamputya ka pare. Pati 19 years di mo pinalampas. Sambit ni Luigi. Hinuwan mo yang tatlo kaya ang babata ng mga napangasawa nila. Natatawang sabi ni Kester. Makatawa ka Kest baka mamaya mas bata pa sa mga asawa namin ang mapang-asawa mo ha. Nakangising bura ni Jace kay Kester. Malabo yan. Hindi ako tutulad sa inyo. Huwag kang magsalita ng tapos Kest. Panahon lang ang magsasabi kung sino saka anong klaseng babae ang para sayo. Ani Lorenzo. Hindi talaga matutulad sa inyo si Kester dahil may iba nang nakukursunadahan yan. Biglang sabat ni Matias. Nabaling sa kanya ang tingin ng mga kaibigan. Sino? Tanong ni Luigi. Ngumisi naman si Matias. Kilala nyo na yun. Halos sabay-sabay na sambit ng magkakaibigan sa kanagmisihan. Hindi naman ako makarelate dahil hindi ko naman kilala kung sino ang tinutukoy nila. Umi-NGO si Kester. Hindi ko kursunada ang amazo ng babaeng yun no. Adi pala kursunada kaya panay ang punta mo sa karinderya niya. Nakangising hirit naman ni Alden. Napasuklay sa ulo si Kester. Teka bakit ba napunta sa akin ang usapan? Nagpunta tayo dito para kay Alden di para sa akin. Protesta niya. Nagtawanan naman ang magkakaibigan sa kainulan na nila ng panunukso si Kester. Nag-excuse naman ako nang makita sa labas ng gate ang delivery rider na may dalang pagkain namin. Kinuha ko ang pagkain na in-order ni Alden sa binayaran na ito. Inalok ko ng pagkain ang mga kaibigan ni Alden. Pero tumanggi sila dahil kumain na raw sila sa restaurant ni Lorenzo. Pinakain ko na lang si Joaquin. Si Alden ay mamaya pa raw kakain pinona na niya ako. Nagtagal pa ang mga kaibigan ni Alden ng mahigit 2 oras. Nagkwentuhan lang sila saka nagtanong kay Alden tungkol sa aming mag-ina. Matino naman yung sinasagot ni Alden. Vocal niyang sinasabi na magsasama na kaming tatlo bilang pamilya saka mahal niya kami ng anak niya. Napapangiti na lang ako habang inaasikaso ko si Joaquin. Pero may kaba sa dibdib ko nang banggitin ng mga kaibigan niya, ang tungkol sa pagpapakilala sa amin ni Joaquin sa mami sa kakapatid niya. Ninenervyos ako. Natatakot sa magiging reaksyon ng mommy niya lalo na ni Agnes na naging malapit na kaibigan ko na rin. Sana gaya ng mga kaibigan niya ay madali lang din kaming matanggap mag-ina ng mommy sa kakapatid niya. Napag-usapan na namin ni Alden ang tungkol sa pagpapakilala niya sa amin ni Joaquin sa mommy pati kapatid niya. Kinakabahan man ay pumayag na ko, bahala na sa magiging reaksyon ng mommy sa kakapatid niya. Maging handa na lang ako. Naiisip ko rin kasi ang kanyang kalagayan. Alam kong gustong-gusto na niya kaming ipakilala sa pamilya niya. Hindi na siya umuwi sa kanila, ang mommy sa kakapatid niya ay madalas tumatawag sa kanya para manggamasta. 2 buwan mahigit na naming nakakasama si Alden. Araw-araw namin siyang nakikita saka nakakasama ni Joaquin. Sanay na kami ng anak niya sa presensya niya. Lalo na si Joaquin na ilang minuto pa lang siyang di nakikita ay hinahanap na siya. Sa linggo ang napagkasunduan naming pagpunta sa bahay nila, para makilala namin ng anak niya ang mommy niya. Si Agnes ay kilala na namin ni Joaquin. Pero sa linggo ay magpapakilala kami sa kanya bilang mag-ina ng kuya niya. Ngayon pa lang ay abot-abot na ang kaba ko saka takot sa magiging reaksyon ni Agnes. Sugar.
Nilangon ko si Alden mula sa pagliligpit ng mga nilabang damit dito sa sala. O bakit? Nasaan si Joaquin? Nasa labas pa may kalarong mga bata. Aniya saka umupo sa tabi ko. Pumasok siya kanina sa opisina saka maaga lang umuwi. Sinundo niya si Joaquin kay Leia sa tindahan. Pagkatapos ay sinundo naman nila akong mag-ama sa planta kaninang uwian. Napansin ko ang pawis sa noo sa kaleeg niya. Nakipaglaro din kasi siya sa anak. Inabot ko ang nakatuping bimpo saka pinunasan ng pawis sa kanyang noo sa kaleeg. Titig naman siya sa akin saka nangingiti. Sarap naman mag-alaga ni mama. Nakangising sabi niya. Nagiinit ang pisnging ngumuso ako sa kamadiin na kinuskos ng bimpo ang kanyang mukha. Tumawa lang siya saka hinawakan ang kamay kung may hawak na bimpo. Baka mabura na ang mukha ko niyan sugar. Hindi yan, makapal ang mukha mo eh. Pirong sabi ko. Pero totoo namang makapal ang mukha niya. Pero salamat din sa kapal ng kanyang mukha dahil magkakasama na kami ngayon. Unti-unting nawala ang ngisi niya sa kamatiim akong tiningnan. Hawak pa rin niya ang kamay ko. Napansin ko kanina parang ang lalim ng iniisip mo. Wika niya. Bumuntong hininga ko sa kabinawi na ang kamay na hawak niya. Tinuloy ko na ang pagtutupi ng mga damit ni Joaquin. Iniisip ko lang yung sa linggo. Kinakabahan ako sa magiging reaksyon ng mommy saka ng kapatid mo. Hinakawan niya ulit ang kamay ko saka pinisil-pisil. Mabait si mommy at si Agnes. Wala kang dapat alalahanin sa kanila sugar. Si mommy maunawain yun sigurado akong matatanggap kanila lalo na si Joaquin na unang apo niya. Alam mo bang matagal na siyang nanghihingi sa akin ng apo dahil matanda na raw ako. Baka nga magpapiesta pa yun sa buong subdivision kapag nalamang may apo na siya. Sana ganun nga. Natatakot kasi akong maranasan ulit ng anak ko ang rejection. Naranasan na niya iyon sa mama ko noong pinagbubuntis ko pa siya. Sana ay iba talaga ang mommy ni Alden. Ngumuso ako. Matagal na palang gusto ng mommy mo na magkaapo sa'yo buti di mo siya nabigyan sa ibang babae. Turan ko. Pero naiisip ko pa lang na may iba siyang anak sa ibang babae parang ang sarap niyang ibaon sa lupa ng nakatiwarik. Ngumisi siya. Maingat ako sugar. Hindi ako basta-basta nakikipagtalik sa babae. Parang sumama ang pakiramdam ko sa sinabi niya, inalis ko ang kamay na hawak niya sa kamatalim siyang inirapan. Naalala ko na naman yung babaeng sumagot ng tawag ko noon, sinabing fiancé niya ito ang babaeng kasama niya sa mall nang muli ko siyang makita. Sa 5 taon na hindi kami nagkasama malamang kung sino-sinong babae, ang kasama niya samantalang ako nagpapakahirap sa pag-aalaga sa anak namin. Napahawak siya sa ulo. Sugar. Paderag akong tumayo saka hinagi sa kandungan niya ang di ko natapos ligpitan na damit ni Joaquin. Ligpitan mo yan. Ayusin mo pagliligpit niyan ha. Pasikmat kong utos sa kanya. Pero di ako marunong magligpit ng damit. Parang batang sabi niya sa kahinawakan, ang damit na hinagis ko sa kanyang kandungan. Tawagin mo ang anak mo magpaturo ka. Mabuti pa ang anak mo marunong magligpit. Matalim ko uli siyang inirapan saka nagmarcha papuntang kusina para magsaing. Alas 5 na rin kasi ng hapon. Habang binabantayan ko ang nakasalang na sinaing ay nilabas ko na sa ref, ang lulutuin kong ulam, menudo ang lulutuin ko ngayon. Pinabad ko na ang hiniwa-hiwa kong baboy kaninang umaga pa lang.